We have our blessed hope, we have Jesus, we have His grace, and we have the assurance of eternal life. Good afternoon to each and every one of us. 3:10 na po ng hapon. And syempre, alam naman natin na ngayon po ay March 6, no? At mainit na po ang panahon, umiinit na. Sana mas uminit ang pag-ibig ni Hesukristo sa bawat puso po natin. Alam nyo, may mga misleading po tayong naiisip whenever we read the book of Revelation. Sometimes, pag narinig mo lang Revelation, Apokalipsis, Apokalipto, katapusan, end of the world, di ba? Yan po ang mga madaling, delubyo, doom and gloom, marami pang iba. Pero alam niyo ba ang totoo? It's love, it's grace. Jesus is the person of grace. At ang aklat po ng Revelation is the revelation of the Lord Jesus Christ Himself. Hindi po katatakutan yan. Lalo na kung mananampalataya ka, you have that blessed assurance, you have that blessed hope. Ngayon po, meron po tayong 5 mahalagang pag-uusapan. 5 puntos lang naman po ito, mga kaibigan. Hindi naman po ganun katagal. Doon sana ako sa likod bahay magre-record nito, pero alam nyo, mainit po doon. So I suggest sa sarili ko, dito na lang sa loob. No? At least, wala pang ingay. Then I found out, maingay pala doon, no? May nagpa-practice ng programs or something. I don't know. Okay, ito po yung 5 punto po natin ngayon. Number 1, Jesus want us to know that He will come anytime to get us. Hindi ba kayo na-excite to meet Jesus, the Lord Jesus Christ? To meet Him for the very first time, face to face? You will be able to embrace Him and He will embrace you too. Magkwekwentuhan kayo, no? Mag-uusap kayo, makikilala natin siya. Kilala natin siya, pero what time makikita natin siya ng mukhaan for the very first time. Kasi, Jesus want us to know that He loves us. That's why one day, He will come to get us. No? Dahil gusto niya kung saan siya nandoon din po tayo. Ayaw niya magkahiwalay-hiwalay pa tayo. At hindi niya hahayaan ng kanyang mga anak mag-undergo ng 7 taon ng tribulasyon. Because He's the God of love. He's the God of grace. Not until alam mo yan, ikaw ay hindi lalaya. Pero kung alam mo yan, perfect. Freedom coming from the Lord Jesus Christ. Number 2, ito, mahalaga po ito. Sana huwag natin kakalimutan itong number 2, no? We have a blessed hope in Jesus. Alam ninyo, may kantang blessed assurance. Pero yung binabanggit na blessed hope dito, alam nyo kung ano yon? Rapture of the church. Bakit ngayon maraming church, hindi nila ipinipreach ang end times? Hindi nila ipinipreach ang rapture. Alam mo, sabi ng isa nakausap ko, baka raw maguluhan yung mga tao, matakot. Well, meron silang kakaibang kaisipan tungkol sa end times o sa eschatology. Hindi po ganon. Sapagkat ang rapture ay blessed hope. Ito ay isang kapanapanabik na araw. We know na alam natin anytime mangyayari. Imminent. Walang senyales, walang signs. Ang maraming signs, second coming. Walang signs si rapture. Kaya ito po ay blessed hope. Hindi katatakutan, hindi po siya parang multo or something na parang horror. Hindi po. Okay? So may dalawang phase po ang pagcoming ni Jesus dito sa lupa. Una, hindi tatapak yung kanyang paa. Ito po yung rapture. Sapagkat tayo, He will caught us up, then we will meet Him in the air. Nakasuspend lang yung paa niya doon sa ulap. At paglapit natin sa Kanya, isasara niya yung langit at maiiwan yung mga naiwan dito. Magti-tribulation na po ng 7 taon. Pero after ng 7 taon ng tribulation, ito na po yun. Second coming. Jesus is coming again to the world. Una, yung sa rapture, Jesus comes. He comes to get His church. The second coming, Jesus will come again
with His church. Di ba? Jesus is coming for His believers sa rapture. Then Jesus is coming again with His believers. Kasama na tayo. Because itatatag niya na ang kanyang 1,000-year millennial reign sa mundo. Napakapayapang taon. Napakapayapang mga taon. 1,000 years na kapayapaan. I'm so excited. Hindi ba kayo na-excite sa rapture? Okay? It's very exciting. Something like, kapag kami mga problema ka and all that, you know what? Maisip mo lang yun, may blessed hope naman. Ano ba naman yun dito sa lupa na mga naranasan? Sometimes may problema, malungkot. Hindi parehas dito. But you know what? Kay Jesus, perfecto na po. At mangyayari yan pag na-rapture tayo. Number 3. Gusto ko itong malaman ninyong lahat. The entire Matthew 24 is about second coming and it is exclusively for the Jews. Well, mababasa po natin yan sa Matthew 24, pero kung rightly dividing the scripture, yun po ay para sa mga Hudyo. Kaya nga po may mga preterists, ang sinabi nila, nangyari na raw po lahat and all that noong panahon ni Nero. Nagkamali po sila doon sapagkat hindi pa po nangyayari yung abomination of desolation. Paano mangyayari yung abomination of desolation? Ang pinagbabatayan nila yung Matthew 24, hindi naman po para sa Gentile yun eh. Kaya yung mga preterists dyan, hello, yung pinagbabatayan nyo, hindi po yung para sa hindi po yung para sa mga Gentiles, para po yung sa mga Hudyo. Okay? Para po yan sa mga Hudyo. Hindi po yan para sa atin. Okay? Kaya nga po magulo, naguguluhan po sila. So, walang imposible. Marami na akong kilalang preterists, naging, di ba? Naging futurist na eh. Totoo yan, ako. Dahil nag-aral lang po ng Bible, no? The entire Matthew 24 is about second coming, and it is exclusively for the Jews. Okay? Ito ay nakalagay dito sa Matthew 24:3. Tignan nyo po. When will these things be? Nagtatanong yung mga disciples. What will be the sign of your coming and of the end of the world? Yung end of the world, binanggit na. So, ano bang katapusan ng mundo? Ano bang matatapos ng daigdig? Okay, di ba? So, makikita niyo yung banat nila doon. Meron silang mindset na end of the world. Ibig sabihin, pag end of the world, katapusan ng daigdig, ito po yung tinatawag na second coming. Hindi po yan yung rapture. Walang alam yung mga disciple during this time, during the rapture. Okay, wala silang alam. Pero, kailan binanggit ni Jesus Christ sa mga disciples niya, sa unang nung pagkakataon tungkol dun sa rapture, kailan po niya binanggit yung tungkol sa rapture sa kanyang mga disciples? Bago siya pumunta sa krus para bayaran ng kasalanan ng mundo. Bago siya mamatay, sinabi niya sa kanyang mga disipulos, mga disciples niya, sa upper room. Ano nakasulat dito? Nasa upper room niya sinabi ito. In the upper room, before he went to the cross, he says very important. He says very important about the church. Ano ito? Excited na ba kayo? Mga Bibles, buksan natin sa John chapter 14, verses 1 to 3. John chapter 14, verses 1 to 3. Sige, basahin po natin, no? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Hindi po kubo, mansions po. Sa tahanan ng aking ama, sabi niya, maraming mansyon. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Kung saan ako, doon kayo forever. Kaya nga po, Jesus is faithful to all His promises. Revelation 22:7, Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Kaya yung mga iba ayaw mag-aral ng Revelation, paano yung sinabi ni Jesus? Na mapalad ang mga nag-aaral ng aklat na ito. Ayun po yung aklat ng Book of Revelation. Mapalad ka pag pinag-aaralan mo to. Kapagkat magkakaroon ka ng kaalaman na ito ay blessed hope. At ito ay hindi horror, ito ay hindi katatakutan. At ito ang isa sa pinananabikan ng isang totoong mananampalataya. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi pa, ay inaanyahan kita maging ka-good vibes. Click the subscribe button, share this video, share the love of Jesus. Thank you po sa ating lahat. God bless.
We are already blessed, by the way.